Ito po ang pinakamatinding pananalita mula kay anong pangalan nito kay Franz Castro. Makinig ka, BP Sara. Pinagsasabihan ka ni Franz Castro. Ito sinabi ni Franz Castro. Para sa standard ko, hindi siya dapat maging presidente. Hindi ka raw dapat maging presidente ayon sa standard ni Franz Castro. Ano? Ano ba pangit po kasi buhok ko hindi pa ako nakakapagpagupit. Sa mga nagtataka po, kanina nyo pa pinoproblema yung sombrero ko Pag nagsombrero na si Badong, pangit na buhok, hindi na nakapagpagupit. Ito po sabi ni Chua. Last na to. Sara must be impeached before facing criminal charges. House prosecutor says. Inaawat niya, di ba? Nagpadala siya sa ombudsman. Nagpadala siya sa ombudsman. Tapos, yung ombudsman na mag-iimbestiga na at malamang, dahil walang ebidensya si Chua, malamang ibasura ng ombudsman. Kaya sinasabi niya, mauna daw dapat yung impeachment court. Bad hair day. Opo. Okay, mga kapatid. Thank you very much kay Bato ng Barin sa mga pa-GG. Kung ano man yan, GG na yan. Maraming salamat. Okay, narito na po tayo. Dito na po tayo ng punta na po. Hindi, ang gusto ni Chua, makahanap sila ng ebidensya sa... Wala sila ebidensya Maghanap sila ng ebidensya sa ginawa na nila kay Corona yan Pinabuksan yung salin, pinabuksan yung mga bank account. Siyempre, makakakita, saan galing to? Tapos, chichismis na lang nila. Sa mga nagsasabi po na tao po magpapasya, nagpasya na po ang tao. Yun yata sinabi niyan Meron nagsabi niyan Ito. Isa na lang. Ito pong napakagandang sa anak ni Abante. Senado, kampi ba kay BP Sara? Taong bayan ang huhusga. Hindi naman kami ang maghuhusga nun. Taong bayan na nanunod sa atin. Kung ano ang ginagawa natin. Kung ano actions natin sa impeachment proceedings na ito. Sabi ni House Representative spokesperson Attorney Princess Abante. Tama po. Taong bayan po magpapasya. Kaya po nagpasya na yung taong bayan. At ang pasya po ng taong bayan, panalo kami. Ang pasya po ng taong bayan, 0 kayo sa Mindanao. Ang pasya po ng taong bayan na pinakamasaklap na pagkatalo ng sitting president. Si BBM lang po ang tanging natalo na sitting president sa midterm election. Yan po ang pasya ng taong bayan. Yung sinabi po ni BP Sara na siya ay front runner. Ayan, Sabi po ni BP Sara, yung kausap niya yung Russian media. Ang nagmo-motivate kay BBM para tirahin ng tirahin, pakulong si Tatay Digong. Tapos wasakin ng mga Duterte. Ang nagmo-motivate diyan, it's all about the refusal or the intent of President Marcos. It is the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. It is clear from the moves of his administration against political opponents. So talagang yung mga political opponents po talaga ay pinag-iinitan, lalo-lalo na yung mga Duterte. At claim pa po ni BP Sara
na I am the front runner in the presidential race in 2028. Kaya po siya ay threat sa mga Marcos at sa mga pamilya ng Marcos na gustong mapanatili sa kanila yung pwesto. Tama ba yun? Si Vice President Sara Duterte po ba ang totoong front runner? O siguro naman kahit po mga loyalist kayo, kahit po kayo, dito nyo po makikita kung paano po sila mag-isip. Kasi po sa isang matinong loyalist, o sa matinong dilawan, o sa matinong piklawan, o sa matinong makabayan, black, o makakaliwa, alam nila na front runner si BP Sara. Pero dito sa mga to, sa taga-TikTok, alanganin ako kung alam nila yung salitang front runner. Alam niyo ba yung salitang front runner? Nangunguna. Siyempre, hindi sila maniniwala na nangunguna si BP Sara. Katulad sila ni Auntie Claire. In denial mode. Anong sagot ni Auntie Claire? Siguro, iyan po ang nais niyang maging naratibo na ipakita sa taong bayan. Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability, tungkol sa confidential funds at iba pang complaints na napapalob sa article of impeachment. Hindi ko maintindihan kung ano po koneksyon. Pag sinabi ba ni BP Sara na ako ang front runner, nawala na issue ng accountability kung ano-ano. Ang layo, no? I-deny mo lang, Auntie Claire. Naniniwala ka ba, Auntie Claire, na front runner si BP Sara? Kung naniniwala ka, walang problema. Ipapasok mo na yung mga accountability. Sinampahan nyo na nga ng kaso, di ba? Nagsampa na kayo ng impeachment. In-impeach nyo na si BP Sara, hindi pa rin kayo masaya. Pinakulong nyo na si Tatay Digong, hindi pa rin kayo masaya. Wala kayong kasiyahan sa madaling salita. Kami masayang masaya eh. Di ba? Huwag lamang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner sa 2028 presidential election. Nagtatago. Ang daming sinasabi ni BP Sara na atake, sasabihin mo nagtatago sa naratibo na 20. Kapag ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue, kakapalooban o kakasangkutan mo. Kung ano na kung ano-ano na lang yun. Ang tanong dito, front runner ba siya o hindi? Masikip yung damit mo. Pareho, no? Pareho na same wavelength. Yung mga Bongbong Marcos fans dito, tsaka Bongbong Marcos fans dun sa si Auntie Claire, pareho ng wavelength, no? Okay. Takot ba kayo na front runner talaga si BP Sara? Takot ba kayo na umaamin si BP Sara na siya'y nangunguna? Eto nga, may nilabas na yung ano nyo, yung survey company nyo. No Limit Tangere, lumabas na. Sa survey nyo nga, nangunguna pa. Sarili nyo na nga pa-survey, nangunguna pa si BP Sara eh. Paano pa kaya kung medyo parehas na survey, katulad na SWS at saka Pulse Asia? Ang layo eh, tambak. Yung pinagmamalaki yung tulpo, wala na, tinambakan na. Silini pa rin. Si Risa Ontiveros, sorry. Sorry Risa Ontiveros, hindi pa lumalabas si, anong pangalan nun? Rene? Alias Rene, tambakan na. Lalo na siguro ngayon, lumabas na si alias Rene. Ang lakas pa ng loob niya na siya daw mag-represent sa mga dilawan at kakamping. Kaya kalalabasan niya, si Lene pa.
Si Lenny pa rin ang pambato nila. Good news po to, no? Itinalaga si Attorney Ferdinand Topacio bilang tagapagsalita ng PDP para sa impeachment ni BP Sara. So dagdag po to, dagdag po na sasagutin, para nahawa na ako kay Chis Escudero. Masama na ubo ko rito sa aking kuta. Dagdag po to sa magpo-promote kay BP Sara. Sasagutin nila, sasagot si Attorney Topacio. Wala pong katapusan eh. Parang tong naganap, imbis na, ang purpose po nila, kaya po nila ini-impeach si BP Sara. Ang purpose nila para hindi na makalaban kasi sikat eh. Hindi po eh. Hindi po ganun na mangyayari. Malamang malamang mapawalang sala po si BP Sara. Hindi pa nga mapawalang sala eh. Ma-dismiss, no? Ma-dismiss yung kanyang kaso kasi pwede pala eh. Tsaka sinabi rin ni Tito Soto yan, kita nyo tahimik siya ngayon. Sinabi po ni Tito Soto na dapat ang nag-motion for dismiss hindi senador judges, hindi raw si Bato, no? Dapat daw ang nagmo-motion to dismiss ayun pong kampo ni BP Sara. O ngayon po, nag-motion to dismiss. Angal ng angal, wala raw pong kapangyarihan yung Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay BP Sara. Ay ang nagsasabi po niyan, tong mga congressman. Kasama si Laila de Lima, kasama to si yung kanyang pamangkin na si Jerby. O baka sabihin nyo na naman fake news ako. Parang magkamag-anak talaga eh. Pasensya na kayo sa boses ko medyo paus na tayo eh. Saka iinom ng malamig na tubig. Okay. Maganda po to dahil hindi naman po sila aatrasan ni Hindi po sila aatrasan nito ni Yes Topacio, di ba? Alam naman natin yan si Yes Topacio. Magaling din pong makipag-asaran yan. So yung purpose po nila, totally nagbabackfire sa kanila eh. Dinimanda nila si BP Sara para masira ang pangalan, matanggal sa pwesto. Pag natanggal na po sa pwesto, kakaibat po niyan ay hindi na siya makatakbo habang buhay. Baliktad po yung nangyayari, no? Uulitin ko na naman, natapos na po ang impeachment ni BP Sara noong 2025 mid-year election. Bakit po? Nakakuha na kami ng numero na mag-a-acquit kay BP Sara. Formalidad na lang po yan. Nung una, acquitan lang yung iniisip namin, di ba? Kahit na ano mangyari, ma-acquit na si BP Sara. Biglang ngayon po, lumalabas po na yung mga mangga na mga senador, nakita po nila na wala na po silang kakainin sa Senado. Hindi na po sila iboboto ng mga tao katulad ng ginawa kay Tol. Kung makikita po ng mamamayang Pilipino na sila po ay papabor sa mga kalaban ni BP Sara. Nakita po nila na sa Mindanao at sa maraming bahagi ng Visayas ay talagang hindi po lumulusot yung mga alyansa bets, no? Hirap po na makapasok yung alyansa bets. Solid po, lalo na po yung Mindanao, no? Solid po talaga na Duterte +2 yung nanalo sa Mindanao. ang ibig sabihin, meluya. Ang ibig sabihin mga kapatid, kung nag-iisip pa sila ng future nila na magiging tatakbo pa sila na senador, hindi ko po na-anticipate to eh, no? Ang na-anticipate ko lang po, nagbilang ako ng siyam, lusot na si BP Sara kasi siyam lang ang kailangan natin eh. Siyam lang ang kailangan para ma-acquit, no? Hindi na po siya matatanggal sa pwesto at makakatakbo na po siya sa 2028. Hindi ko po na-foresee
na yung epekto po nakita nila sa Mindanao, no? Pwede silang masiro. At pag nasiro sila sa Mindanao, pwede po nilang ikatalo. Oh. Mas mahal po nila yung trabaho nila kaysa pagbigyan tong mga dilawan, mga kaya mali po sila ng tansya kay Chis Escudero. Tignan po ninyo. Hinayaan nilang i-delay ni Chis Escudero until election, di ba? Pwede na nilang, yung mga pinagsasabi sana nila ngayon, pwede na sana nila yan, binira na si Chis Escudero bago mag-eleksyon. Hindi. Sa pag-aakala nila na si Chis Escudero ay kakampi nila, hinayaan lang yung diskarte ni Chis. Hindi nila alam yung diskarte ni Chis nakasalalay sa resulta ng eleksyon. Kung papabor, kung papabor sa alyansa yung eleksyon, natural, papabor din siya, anti-Duterte din siya. Pero kung papabor po sa mga Duterte ang eleksyon na siyang naganap, pwede na po siyang paboran si BP Sara. Kaya nga nagkaroon ng 18-5 na boto na binalik sa mga congressman. Hindi pa rin nila naunawaan yan hanggang ngayon. Wala naman pong problema na ako rin may nagsabi po rito na bakit sinabi ng dalawa. Hindi ko po alam kung sino yung dalawa na si Marcoleta na ang Senate President. Ako pa ba ang aayaw kay Marcoleta na maging Senate President? Kita nyo namang idol ko yan si Marcoleta eh. Kung ako lang po masusunod, gusto ko na maging Senate President, kaya lang hindi tayo nasusunod eh. Tansya ko po, hindi talaga papayag yung mga datihang senador na yung bagito, yung ngayon pa lang. Kasi pag amin po yun, na mga banban sila. Yung lahat ng mga naunang senador, panay banban. Pag ang ginawa nilang Senate President, si Marcoleta, ganun lang po yun. Hindi po nila yun masisikmura. Sa 2028, pwede na si Marcoleta. Kasi makakapagpakitang gilas na siya. Di ba? Makakapagpakitang gilas na siya. Makikita ng taong bayan na ganito pala kagaling tong Marcoleta na to. Nililinaw ko lang PDP spokesperson. Wala na pong tinalaga si BP Sara na spokesperson niya. Okay. Narito na ang pinakaihintay na pagsasanib puwersa ng mga batikang political commentator mula sa balat ng social media galing sa masa para sa masa. Kilalanin ang tambalang magpapainit ng inyong hapon sa mga usaping panglipunan. Hihimayin araw-araw mga isyong malagang malaman ng bawat Pilipino. Dito lang yan sa Brigada Agila. Brigada Agila. Samahan sina Brothers Travelers, VMR Channel, Badong Aratiles, Pambansang Loyal at Bistak Pilipinas.